Gusto mo bang malaman na bakit wala na bigla ang ads sa phone ko? May ginawa lang akong settings sa phone ko. Grabe, tingnan mo ito. Kahit sa sarili kong video sa YouTube, may bigla ang lumabas na EDS. Nakakainis, di ba? Kahit simple lang, napanood, bigla ang EDS na sumingit sa video. Pero may solusyon tayo dyan. Kunin ang cellphone at itap natin ang settings. At ang sunod, itap natin ang more connection. Para makasave ng battery, close mo yung background apps. Tap mo yung three line, tap and hold, then swipe to right. At makikita mo lahat na naka-open apps. Then tap apps, then swipe up all para maklose lahat ng apps. Na makasave ka na ng battery. At yung sunod din, ang itap natin ang private DNS. Itap natin. At ngayon, nakikita nyo, nakalagay sa automatic. So, i-change natin into private DNS provider's name. Itap natin dito ang on. Tapos, dito sa baba, ilagay natin ang dns.artguard.com. Katulad niyan. At pagkatapos nalagay na ang dns.artguard.com, itap natin ang save. Din ang next, i-block ang intrusive ads sa browser. Itap natin ang Google. Itap din natin ang 3 dot sa tabi ng ating profile. Dinanapin natin ang settings at itap ito. Then scroll up, hanapin natin ang site setting. Itap natin ito. And scroll up again, hanapin natin ang pop-up and redirect. Yan, itap natin ang pop-up and redirect. Nakita nyo? Ang pop-up and redirect ay automatic siyang naka-close. Dati kasi yan, naka-turn on. Nilagay ko sa turn off para wala na siyang ads na lumabas. Din ang sunod, hanapin natin ang intrusive ads. Scroll natin pataas, itap natin ang intrusive ads. Ganun pa rin, automatic siyang naka-turn off. Dati, naka-turn on yan, tini-change ko lang siya ng off. Ang rason yan, dati, ay any site you can visit, you can show any ad to you. Ngayon, i-change natin ito ng turn on, ad are blocked on site. No to show intrusive or misleading ads. So, makatulong yan na ma-block ang mga website. Din ang next step, tanggalin ang site data. At itap ang Chrome. Itap natin ang Chrome. At itap din natin ang three dot dito sa tabi ng profile. Then, itap din natin ang history. At dito makikita mo lahat ng mga history. Your Google account may have every form of browsing history. Tingnan no? Ang dami. I-delete natin ang browsing data. So, paano i-delete ang browsing data? Itap natin ang browsing data. At piliin natin ang all times. Tap natin ang all times. Makikita nyo dito, last 15 minutes, last hour, last 24 hours, last 7 days, last 4 weeks. All times. Itap natin ang all times. Delete natin ang cookies ang site data. Nakatap na siya ang check. I-delete din natin ang cache image and files. At i-uncheck lang natin yung browsing history. Dito sa baba, itap natin ang delete data. Itap natin dito ang delete. Antayin natin matapos mag-delete. Imalis natin ang app notification. Ang sunod natin gawin ay puntahan natin ang settings. Itap natin ang settings. Then itap natin ang apps management. Dito sa baba. Itap natin ang apps management. Then itap natin ang app list. At dito makikita natin lahat ng mga naka-install na apps sa inyong cellphone. At pipiliin lang natin dito ang nagbibigay na ads sa inyong cellphone. Halimbawa itong ChatGPT. Kailangan natin itong i-turn off. Yan, naka-off na. After kong na-set up lahat at i-turn off ang notification,
ay kailangan natin i-restart ang ating mobile phone. Ngayon, mag-open tayo ng Instagram para may test natin. Yun o, nakita nyo? Wala nang EDS at mas smooth na ang gamitin yung phone ko. Kaya effective talaga yung DNS AdGuard na ginamit ko. Kung nakatulong itong episode, pasupport naman sa aking channel, Dabjar Vlogs. Don't forget to like and subscribe at i-share sa inyong mga kakilala. For more tech tips and solution, thank you and God bless.